Alright, so ito panoorin natin mula sa GMA Integrated mga tol. Kaugnay pa rin doon sa balita na banta ng China na ikukulong at aarestuhin mga tol yung mga hindi daw Chino o hindi daw Chinese na mga mangingisdang magiging trespassers o tatawid doon sa mga inaangkin nilang teritoryo. Ayon sa PCG mga tol, pinaghahandaan na daw nila yan. Okay, pinaghahandaan na daw nila yan. Sabi pa nga rito, tuloy sa pangingisda ang ilang Pilipino sa Panatag Shoal sa kabila ng fishing ban ng China kasi may fishing ban pa tong China na to eh. Kahit sa mga lugar na sakop ng EEZ ng Pilipinas, pinaghahandaan naman ng Philippine Coast Guard ang utos ng China na i-detain o i-detine ang mga di-Chino na tatawid sa tinuturing nilang border. Yan ang ating aalamin, papanoorin mula rito sa GMA Integrated. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga tol. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Tuloy sa pangingisda ang ilang Pilipino sa Panatag Shoal sa kabila ng fishing ban ng China. Yung mga Pilipino minsan mga tol sa sobrang kawirdohan nitong mga incheck na ano na rin, nawawala na rin yung takot sa balat nila mga tol. Di ba? Sabi ko nga kahapon kung isa ako sa mga mangingisda, maghahanda na ako eh. Papalaot ako eh, bahala na para to sa pamilya ko eh. 'Di ba? Kung merong manghahara sa akin diyan, malas niya na lang. Kahit sa mga lugar na sakop ng EEZ ng Pilipinas, pinaghahandaan naman ng Philippine Coast Guard ang utos ng China na idetini ang mga hindi Chino na tatawid sa tinuturing nilang border. Nakatutok si Joseph Moro. Tuloy lamang ang pangingisda ng mga Pilipino sa West Philippine Sea malapit sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal sa Zambales. Yan kahit pasakop ng 12 degrees latitude mula sa taas na bahagi ng Reed Bank hanggang sa mainland China, kung saan may fishing ban ng China mula May 1 hanggang Setyembre. Pero mo May 1 pa pala nagsimula, no? May 1 pa hanggang September. Ang tagal no, 4 na buwan. Hindi naman po nila kami pinapakialaman. Tutol din sila sa fishing ban ng China na hindi rin kinikilala ng Pilipinas dahil sinakop pati Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Bakit naman sila magkakaroon ng karapatan? Hindi naman po sa kanila yung dagat na yan, yung po sa atin. Di ba? Paano sila magkakaroon ng karapatan? Di naman nila sakop yun. Tama, dapat talaga manindigan yung Pilipinas mga tol. Itong mga mangingisdang to, di ba? Alisan sila ng hanap buhay nila ng mga dayuhan, di ba? Pilipinas obviously has sovereign rights over this water. Mula May 21 hanggang 27, mahigit 120 sasakyang pandagat ng China ang namataan sa West Philippine Sea kabilang ang 5 barko ng Chinese Navy. Pero sa Panatag, ang dating 19 na Chinese Maritime Militia vessel, bumaba na sa 11 na lamang kahapon. The mere fact na mababa ang bilang ng China Coast Guard, para sa akin, this just... Kasabay ng balitang nagdating dumami yung mga Vietnamese vessels dito sa Panatag Shoal. Nabawasan naman yung China vessel. Mukhang may iniiwasan sila mga tol. Another empty threat to discourage ang ating mga kababayang Pilipino mangisda rito. Pinaghahandaan din ng Philippine Coast Guard ang utos ng China na ididetine ang mga tatawid sa tinuturing nilang border sa dagat simula June 15. Medyo nakakatakot. Sana naman, huwag na nilang patulan yung mga hamak ng mga isda na yan lang ay kinabubuhay. Hindi po nila pwedeng gawin yun dahil kami naman po ng isda ay sa sakop ng ating ACC. Tanong, dito sa nilabas na anunsyo ng China, di ba? Dito sa inanunsyo ng China sa pagdetini daw sa mga pobreng mangingisda na lalagpas daw sa border na inaangkin ng China at saka dito sa fishing ban. Nakarinig ba kayo ng kahit anong pagkondena mula do sa SMN at saka dun sa mga attorney na mga bata ni Digong mga tol? Nakarinig ba kayo ng pagkondena? Wala. Di ba? Wala naman kasi talaga silang pakialam dito sa mga maliliit na mangingisdang to. Wala naman silang pakialam sa mga maliliit na mga Pilipino, mga tol. Yun ang totoo, wala naman talaga silang pakialam dyan. Nilang patulan yung mga hamak ng mangingisda na yan lang ay kinabubuhay. Hindi po nila pwedeng gawin yun dahil kami naman po nangingisda ay sa sakop ng ating ACC. Ating poprotektahan at isusulong ang interes ng ating mga kababayang mangingisdang Pilipino. Ayon sa pamahalaan, wala naman daw dapat ipag-alala ang mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea, lalo na yung mga nangingisda sa may Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa Zambales.
Posible rin matulad lamang ang utos sa naunang China Coast Guard Law. 3 years after, wala naman talagang nagawa ang China to enforce the China Coast Guard Law. Puro lang sila sat-sat mga tol. Hinihinga namin ng tugon ng China tungkol sa pahayag ng Philippine Coast Guard at ng mga mangingisdang Pilipino. Para sa Tuloy natin yung balita mga tol. No, mula naman dito sa UNTV News. No, ang title naman nito, mga Pilipinong mangingisda hindi magpapatinag sa fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Dahil nga pinanghahawakan nila mga tol is yung pangako ng PCG at ng Philippine Coast Guard ng ating gobyerno na hindi sila papabayaan mga tol. Ipagpatuloy nyo lang yung pangingisda ninyo, ipagpatuloy nyo lang yung hanap buhay nyo, nasa likod nyo lang kami. Diba? June 15 pa mga tol, dito talaga magkakasubukan eh. Pero sabi nga ganon, 3 years ago, pinatupad na daw ng China yan, yung panguhuli, pangaresto, fishing ban. Diba? 2021, pero wala naman daw na aresto. Kumbaga, pananakot nga lang talaga ng China yan mga tol. Kasi yun naman talaga taktika nila noon pa eh. Hindi nyo ba napapansin mga tol? Diba? Meron na tayong ginawang reaction video nun eh. Kay Pinoy Mystery Channel. Sinubukan na nilang sindakin ng Malaysia, Indonesia, Vietnam. Pero hindi sila umubra. Hindi sila umubra. Sinubukan na rin nilang pasukin itong inaangkin nilang isla sa Japan. Hindi sila umubra. Eto nga ang Taiwan na pagkalapit-lapit sa kanila, hindi pa rin sila umuubre. Yung sinasabi nilang parusa sa Taiwan dahil sa gusto nitong humiwalay, hindi naman nabago yun eh. No, ang tagal-tagal nang nakahiwalay ng Taiwan sa kanila eh, kahit naman nung nakaraang presidente, independent na din talaga ang gusto nun eh. Hindi naman bago yan pagpapadala ng mga military ng Taiwan ng China sa palibot ng Taiwan, hindi na bago yan. Yung nakipag-meeting yung dating president ng Taiwan, yung babae, nakipag-meeting sa secretary sa Washington, mga tol. O di ba? Nagpadala rin sila ng mga ng mga jet fighter nila. Puro ganun lang talaga sila, puro paninindak lang, puro pananakot lang. Depende na lang sa presidente kung bibigay. Dito sa Pilipinas nagawa nila, matagumpay sila mga tol. Sabi ni Digong, magmimina siya ng langis, magdidrill siya ng langis. Sabi ni Xi Jinping, don't do that. Diba? Magkakaroon daw ng trouble. Nasyak si Digong, natakot. Ayun. Purong buntot mga tol. Well, anyway, panoorin natin to. Sure, yung plano ngayon ng mga Pilipinong mangingisda sa may West Philippine Sea, tuloy pa rin ba yung kanilang pagpalaot kahit na may fishing ban na ipinatutupad ang China? Planong magsagawa ng collective fishing expedition o sama-samang pangingisda sa West Philippine Sea. Ang grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya. Simula yan bukas hanggang sa makalawa o May 30 hanggang May 31. Kasabay yan ang pagdiriwang ng National Fisher Folk Day sa May 31. Ayon sa grupo, tugon ito sa 4 na buwang fishing moratorium o suspensyon sa pangingisda na idineklara ng Beijing, China sa South China Sea. Gusto nito mag-organisa ng serye ng sama-samang pangingisda ang mga mamamalakaya sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Pamalakaya Zambales Provincial Coordinator Joey Marabe, pagpapakita ito ng pagtutol ng mga mangingisda sa walang batayang fishing ban ng China na sasaklaw sa ating teritoryo. Hinihikayat rin ng grupo ang mga kapwa nila mangingisda sa lalawigan ng Zambales na suportahan at makiisa sa isasagawa nilang sama-samang pangingisda para sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, sinabi ng Pamalakaya na magiging mapagbantay din sila sa anumang reaksyon ng China Coast Guard habang nagsasagawa ang grupo ng kolektibong pangingisda. Hanggang sa ngayon ay iniinda pa rin ng mga mangingisda ang epekto sa kanilang kabuhayan ng mga pagbabanta ng China sa West Philippine Sea. At sinusubukan pa natin kunin ang reaksyon dito ng mga kaukulang otoridad kaugnay sa plano ng Pamalakaya. Yan muna ang latest. Kasi ito mga mangingisda na to mga tol, yan lang talaga ikinabubuhay nila. Diba? Diyan sila kumukuha ng pambuhay nila sa pamilya nila. Kung meron silang maliliit na anak, pag-aaralin nila. Kasi kung sila masusunod mga tol, ayaw nilang lumaking mangingisda rin yung mga anak nila. Gusto nila magkaroon ng magandang buhay. Diba? Magawa kung ano man yung pangarap sa buhay. Diba? So ngayon, talagang ito yung kinahinatnan nila. Siguro dahil na rin sa choices din ng iba dyan na maging mangingisda na lang din. Pero syempre,
Ito talaga yung kinabubuhay nila at gusto nilang mabigyan ng magandang bukas ang pamilya nila, di ba? O kung wala man anak yung iba, mag-asawa lang, dito sila kumukuha ng ikakainin nila araw-araw, di ba? Ang problema mga tol, eto nga dahil nga sa pagiging ganid ng China, humihina yung huli nila, nababawasan yung nahuhuli nila, yung kita nila. So nababawasan din yung kinikita nila mga tol. Kaya nahihirapan din yung mga mangingisda. Ang mahal-mahal ng gasolina ngayon. Gumagamit ng gasolina to pagpapalaot sila, ilang kilometro, ilang daang kilometro tinatakbo niyan para makarating doon sa lugar ng ng mga isda, 'di ba? Tapos ang gagawin, papaalisin lang sila ng China. Ang matindi nun mga tol, alam naman nila na eto teritoryo ng Pilipinas 'to eh. 'Di ba? Tapos tayo yung pinapalayas kaya masama loob nila. Ang problema rin mga tol, meron tayo ritong ilan mga Pilipinong pro-China. Wala silang pakialam dito sa mga mangingisdang Pilipino. Mas may pakialam sila sa ibinabayad sa kanila mga tol. Kung talagang binabayaran sila, 'di ba? Mga pro-China yung mga yon mga tol. Well anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa balitang napanood natin? Pwede kang magbigay ng komentaryo at opinion sa ibaba mga tol sa comment section sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.